At anon. Ayan po. Welcome po sa ating pong Thursday class. At ang ating pong subject ay The Doctrine of Man. Tapos lang po natin natapos yung subject na The Doctrine of Satan. No? Yung una, The Doctrine of God. Po. Ngayon ay The Doctrine of Man naman ang ating po pag-usapan. Ito yung tinatawag na anthropology, no? So, pwede bang pakibasa muna ang Genesis 1:26 hanggang 28? Pagkatapos basahin, buksan tayo sa panalangin ni Pastora Julie. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. The image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over every living things that moves on the earth." Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita. Sora, open us in prayer. Aming Diyos na banal, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na mag-iinako mo kami upang mag-aral ng mga salita. Salamat Panginoon sa kagandahan ng patuloy na ipinagkakaloob mo sa atin. Salamat sa iyong biyaya, Panginoong Jesus. Salamat Panginoon sa aming instructor ngayon. Hindi siya po dalangin namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala sa kanyang Panginoon, sa kanyang oras, sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy na itinatalaga niya, Panginoon, para turuan, Panginoon, kami ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong magandahang loob, patuloy, Panginoon, na ina-acknowledge namin ang presensya ng iba ng Espiritu Santo na siyang patuloy na magturo at magbigay ng focus sa amin mga pag-aaral ng gabi, Panginoon. Salamat at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng salamat, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, the doctrine of man. So, marami po tayong pwedeng mapag-usapan dito. No? Ang unang topic na pag-usapan natin, in connection to the doctrine of man, how was man created from the hand of God? Paano raw po ang tao ay nilalang mula sa kamay ng ating pong Panginoon? So letter A, unang sagot, kung paano po ang tao ay nilikha sa pamamagitan po ng kamay ng ating Panginoon. Number 1, this image involves man as a threefold being. Good evening po. So, yung imahe raw po na ito, no, ng tao. Threefold being. Threefold being. Bishop, yung nasa unan po, yung A. Yung man was created. Yung A muna, man was created in the image of The God. image of God. Yan. Ang tao raw po ay nilikha kawangis ng Panginoon. So, pag sinabing In the image kawangis, of God, yung triple being. yung sumunod threefold being, tatlong bahagi. Dito muna tayo, no? Pagka sinabing wangis o kawangis, ano bang ibig sabihin nito? The image of God. What does image, ano? In our image, sabi ron eh. Yung mukha ba na ni Adan nung nilikha ay kamukha ng Diyos? So, yun bang physical na appearance ni Adam? When God created Adam,
So, kumbaga sa ano ba? Ganun ba mismo ang itsura ng Diyos? O anong ibig sabihin ng imahe or image of God? What does image means? Ano? Ang image kasi bishop, matang na parang resemblance eh. Resemblance, Parang- illusion, parang ganun. So, wangis. Pangs. Kawangis. O di ba minsan yung bata, ang tatay niya, kamukha mo tatay mo. Ganun ba yun? Parang ano po, Ano bishop, parang katulad doon sa ano kay Adan. Sabi niya, nung mga nakaset eh, tinawag si Seth na resemblance ni Adan. Tinawag siya resemblance. Resemblance. So, ano ibig sabihin ng resemblance? Tulad. Kahawig. 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 Physical? Physical ba? Kahawig? Kapag sabi niya, ano yun, physical yun. Physical ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin ba yung physical na anyo ni Adam ay gano'n ang ibig sabihin ng imahe na yon? Kasi sinabi, parang image, pag sinabi, according Sa to tao, image no? and Oo, likeness, iba parang, yun sa tao. parang kato yung character eh, na meron ang Diyos meron. Inner Pwedeng being. karakter. So, hindi image. Hindi muka. Hindi kamuka. Hindi po. Ibig sabihin, Dahil kung siya yung kamukha ng Diyos, kawawa tayo. Siya yung kamukha. Tayo hindi. Nakaturo ka talaga. Nakatulong ko talaga eh, no? So, hindi kamukha, ano? Hindi yung mukha talaga, no? Yes. Hindi yung anyo ni Adam. Yun din ang anyo ng Diyos. Oh, ibig sabihin, yung mga karakteristik ng Panginoon, ng Diyos, ay pwedeng nakaangkla rin sa katauhan ni Adam. No? So, ano ba yung mga karakter ng Panginoon? Karakteristik ng Panginoon He Diyos. is a wise God. Dito din siya po sa Oo. yung resemblance kasi, sabi ng dictionary, the quality or state of resembling, spatially correspondence in appearance, also Appearance nga eh, di ba? Qualities, tapos Qualities and a sinabi. point B, a point of likeness, similarity. Yeah, similarity. So, saan nga similar? Similarity. Tapos number 2, representation, image. Yun ang mga meaning na ginagawa dito eh. Oo. 3, archaic, characteristic, appearance. So, alin daan? Physical appearance or characteristic appearance? Characteristic. characters. meron po siyang anong physical kasi bawat isa po unique. Mm. Unique po ang bawat isa po sa atin. Oo. Then sa Every character, person, inner being, okay. unique, ano? Yung character po niya kung ano po siya, yun din po yung relation po sa atin. Glory Bishop, ang kwan dito is ano, sabi rin sa resemblance, kung paano tayo nakikita. So parang ganun din nakikita yung Diyos. Kasi parang we are the pictures of God, parang ganun malabas lang eh. O, nga kung paano may mata ang Diyos, may ilong, etc. Kamay. So, ganun, Kapag meron hindi ba? siya nakikita, Mm. tayo yung resemblance. Yan. Si Adan yung resemblance. Tapos si Eva naman, yung resemblance niya, si Adan. Tapos ang resemblance naman ng sibling, mula doon sa dalawang tao. Ganun ang mangyayari nun. Hindi ibig sabihin na si Eva ay resemblance, bagamat resemblance pa rin siya ng Diyos, pero hindi siya doon, Created. hindi siya created katulad kay Adan. Oo. Tapos yung pangatlong tao naman, sasabihin, sorry, yung siblings naman, from Adam created na sa ground, tapos from doon sa katawag na mula sa laman niya, Oo. nagkaisa, tapos Mm. by sexual reproduction, magkakaroon ng tao, yung reproduction. Ganun naman. So lahat yung puro resemblance, pero ibig sabihin, ang resemblance ng Pradon si Adan. Parang ano hindi siya pang doon. Kasi sabi sa dictionary kasi, yun ang meaning niya, likeness, similarity. Mm. So ibig sabihin, paano tayo nakikita ng ano, paano natin nakikita yung sarili natin, siguro, maybe, gano'n ng Diyos. Kamukha natin ng Diyos, ganon. Hindi naman, ano ba? Hindi exact. Hindi physical. Hindi naman exact. Hindi Hindi naman exact. physical Parang visa. ano Kasi, Oo. parang ano ba, parang tayo. minus straight lang, minus straight. Oo. Iba-iba Minus ng straight. itsura. Oo. Ano na minus straight lang. Kasi ang angels kasi nagpapakita, ano din eh. Resemblance ng tao, di ba? Nagpapakita. Bagamat may mga angels sinasabing may nakatakip sa mukha, may wings. Pero yung angels na resemblance ng ano, ng tao eh. Pero
kung titingnan natin, the angels was first created muna sa tao. Di ba? So, ganun yan eh. Ang resemblance. Okay, sige, tuloy natin. Yun nga, number 1, sabi nga, this image involves man as a threefold being. 1 Thessalonians 5:23. Basa nga po. Sige. Na siya ay nagbigay ng kapayapaan. Naway at natigilin ninyong walang kapisahan ng buong inyong pagkatao. Ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Okay, so ilang bahagi daw po? Ilang bahagi meron ang tao? Katawan, Body, spirit, spirit, kaluluwa, at spirit. Katawan, kaluluwa, Body, soul, and spirit. at saka espiritu, no? Yun po yung threefold being ng ng tao. Body kasi parang sheep eh. Kaluluwa, consciousness. Tapos the inner. Bakit sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7? Tignan nyo nga uli, Ecclesiastes 12:7. Kasi sa ano pa? Chapter 12. 12 verse 7. Yes. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Oh, bakit diyan ilang bahagi ang tao? Dito pa. Yes. Eh, Ilang parte? Alabas, dalawa lang. Oh. Kasi Oh. yung doon, balik sa lupa eh. The spirit, babalik sa lupa. Oh. So, Wala yung soul. Kasi saan the dust saan will mapunta return. yung soul? Body yun. Ayun yung Oh. definition. Body. Yung spirit will return to God. Yung spirit na babalik din Oh, yung katawan nyo, yung katawan daw, saan magbabalik? Sa Pupunta lupa. sa lupa. Balik Kasi sa yung lupa. spirito babalik sa Panginoon. Oh. Yung kaluluwa. Yun nga, yun ang tanong ngayon. Bakit dalawang bahagi lang? Sinong tama? 1 Thessalonians 5:23, tatlong bahagi. Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Kasi yung spirit kasi tinatawag na buhay. Buhay ko Oh. ibig sabihin eh. Bakit dalawa? Dalawa lang sabi doon, no? And the dust will return to the earth as it was. And the spirit will return to God who gave it. Tapos naman, vanity of vanities, says the preacher, all is vanity. Bakit hindi inilarawan, o ikinwento? Dito dalawang bahagi, no? Yung katawan pupunta sa lupa. Yung espiritu Kasi, Bishop, babalik diba? sa Diyos Di ba, Bishop, na nagbigay nito. Doon kasi sa Genesis kasi chapter 1, 20 sa Genesis chapter 2 kasi sa pag-create niya sa tao, tinawag niya kasi ang tawag niya na kaluluwang may buhay. Tinawag siyang kaluluwang may buhay. Hindi naman sinabing lamang may buhay o ano. Hindi. Taong may buhay. Taong may buhay, hindi eh. Hindi kaluluwang may buhay, ang tinawag ng Biblia. Tapos, pagdating sa Meron ba may mali sa kanila? Or mali lang ang pagkaintindi natin? Walang mali yan. Salita ng Diyos yan eh. kasi pati ko kunin kasi sa Thessalonians 5:23 kasi is body, soul, and spirit. Pagdating sa 12:7 Kasi sa creation, pinakita. Di ba? Oh. Yung kumuha siya ng dust. And then he breathed into the nostril. And he become a living a living soul. soul. O may soul na. Kaya nasabi the living soul na, tinawag yung tao, tinawag na the living soul. Yun ang term nito sa Genesis chapter 2. Tapos naulit yung living soul na yan, pagdating dito sa Kay ano. hindi pala living soul, kaluluwa na lang, pagdating sa Book of Acts. Ang sabi ron, at maraming kasaping special, maraming kaluluwa, tumanggap. Kaluluwa ginagamit doon eh. Hindi tao. Hindi isang tao, kaluluwa. Samantala sa Old Testament, ang sabi doon, ang tao naging kaluluwang may buhay.
Pero pagdating sa New Testament, kaluluwa na lang ang tawag na sa Book of Acts. Sa King James Version. Oh. So nawala na yung kaluluwang may buhay doon. Kaluluwa na lang. So, It's a shade. ayan ang mga ano yan, mga kumbaga sa ano yan, ang mga debatable na mga pinag-uusapan in connection to the doctrine of man. No? Tama na. So, isa yan, Ecclesiastes 12:7. So, balik tayo sa manual po natin. Mamaya, marami pang lalabas ng mga ano dyan. Letter A, man has spirit. Yan daw po, no? Ang tao raw po ay merong espiritu. Spirit. So, ano po ang function ng espiritu sa katawan ng tao? Sa tao. Zechariah 12:1, Job 32:8, 1 Corinthians 2:11. Ito po yung function niya. Sabi nga, this is the God conscience part of man. No? God conscience part of man. Sa mga blanco po ninyo, no? Man has a spirit. Ano ba yan? Man is a spirit o man has a spirit? Oh. Isa pang tanong, meron pang termino eh. Man has a soul o man is a soul? Diba? Yung mga ano na yun. Parang sa Tagalog eh, ang tao may kaluluwa. Tapos O ano ba? Ang tao ay kaluluwa. Ha? Ano yung sinabi? Tao ay may kaluluwa. May kaluluwa ba? Kasi nakalagay, Oh, man tingnan has ano. a... Meron yung iba, wala kang kaluluwa. Meron ba taong walang kaluluwa? Alam. Ay, dalawa yan, no? May kaluluwa o kaluluwa. Diba? O, tingnan natin. Ezekiel 18:4. Ezekiel. Chapter 18. Man has a soul. Behold, all souls are mine. The soul of the Father, as well as the soul of the Son, is mine. The soul who sins shall die. Yung sinabi yung huling, ano? The soul who sins shall die. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Bakit hindi sinabi ro na ang katawan ng tao na nagkakasala ay mamamatay? The soul who sins shall die. Sino nagkakasala? Yung katawan o yung kaluluwa? Yung kaluluwa. Kasi hindi naman ginadjudge yung katawang lupa eh. Ginadjudge yung soul eh. Paano? Tsaka pangalawa, kaya nga dapat sabi nga ni Paul that you must be led by the Spirit para hindi nga daw tayo magkasala. Kasi ang kasalanan talaga sa soul. Ano kasi, di ba? Nung nilikha kasi niya ang tao from the dust of the ground, binigyan ng buhay, tinawag niyang kaluluwang may buhay. So, sabihin yung katawan na yun, that is parang shape. Shape yun. Tinawag yung kaluluwang may buhay yun, yung katawan na yun. Kaluluwang may buhay. Yung tatlong bahagi ng katawan? Hindi, ibig siya doon sa ano pa lang, sa Genesis pa lang. Oo. Tinawag niyang kaluluwang may buhay. Naging kaluluwang may buhay. Wala pa kasi espiritu na lumalabas kung titingnan natin. Ang espiritu doon yung parang at hiningahan ng Diyos ang butas niya kaya ito at sinang kaluluwang may buhay. Parang yung sabi ng iba kasi theologians, yung daw hininga, that is spirit.
na binigay niya sa tao para siya ay maging kaluluwang bibuhay. From the dust of the ground, from the Spirit of God, pag pinagsama, maging kaluluwang bibuhay. Parang gano'n. Ngayon, nung magkasala yung tao, nasumpa niya yung lupa, nasumpa pati yung tao, na yung katawang kinuha mo, babalik ka doon. Yung sabi niya. Tingnan natin, Genesis 2:7. So, ito mga talata, ano? Ano po yung sagot doon sa blank ng this is the, Saan yan? sa letter A? Ayan, this is the God This conscience is in bold. part of man. God conscience part of man. Konsensya. Letter A. This is the... Spirit, tapos Muna, man has a spirit. Tapos, dito po, God. Tapos, this is the God conscience part of man. Anong God yun, Bishop? Capital G? Yung God. Opo. basta Capital G. God. Hindi, God conscience po kasi pinag-usapan. So, it is not talk about mga gods. Para baga sa Tagalog, ito ay yung bahagi ng tao na galing sa Diyos. 'Di ba? Coming from the Lord, our God, ano? Kaya ang tao lang naman po ang merong tama ba? Ang tao lang ang merong spirit. yun, Bishop kasi. O yung hayop may spirit ba 'yon? May tinawag yung spirit kasi. Spirit ang animals. Oo, may spirit din ng animal eh. Kaya Walang nga, soul. Wala, oo. Wala lang soul. Wala silang pananagutan. Hindi, parang may sinapa ko nabasa. Dito. Wala. Kaya nga, ano ba meron doon sa hayop? Spirit or soul? Spirit na nabasa Walang- ko eh. Spirit meron, pero soul wala. Kasi ang soul ang nakakaramdam. Wala silang soul, di sila papansin. Di ba? Soul, kaya tayo nakakaramdam, may pakiramdam tayo because andyan ang soul. Di ba? Yung pag-alis ng soul, nawawala na ng pakiramdam ng tao, patay na yung tao. Oh. Eh, yung hayop, kaya pag sinipa mo yan, aaray yan, nararamdaman niya. Nararamdaman. O di may soul siya. Wala siyang spirit. Pero kasi Bishop, nabasa ko talaga, sabi O, anong talata? Siyempre, kailangan suportahan mo yung talata yan. Ecclesiastes 3:21. Ha? Ecclesiastes 3:20. 3:21. Sige nga, check natin. Ecclesiastes. Sa Bible ko kasi meron na yun, may tanda na yun sa Bible. Simula pa lang tayo. Marami na ang mga ano dyan. Who knows the spirit of the sons of men, which goes upward. The spirit. Ano sabi? Pero, sa English kasi, who knoweth the spirit of man, that goeth upward, The and the spirit of the beast, that goeth downward. The beast. to the earth. Oh. Sino sa Tagalog, sino nakakaalo ng diwa, ginamit dito? Sino nakakaalo ng diwa ng tao kung mapapainang lang at ang diwa ng hayop kung Okay, mapapaibaba talata. sa lupa? Pero nga, sa? Diwa ginamit. Diwa Oh, ginamit. ayan na. Ayan ang ano. Tingnan nyo. Check nyo maigi yung ano. Kung ano yung sinabi diyan. Oh. Hindi porkit spirit. Kasi iniisip kaagad natin, isang bahagi ng katawan ng tao. Oo. ng soul. Sa Hebrew word, ang human animals is nepes, means living being creature, life. Soul is the sense of having life, emotions, Wala lang and silang desire. spirit. Hmm? Wala lang silang spirit. Oh. May- Wala, merong espiritu ang... Spirit po yung animals, pero Yung soul hayop. ng hayop, iba raw po sa soul ng tao. Oh. Sabi po sa Genesis 1:23, the water breathed upon the living creature. Every living creature that moves, diba sabi ng life. But animals do not have human soul or spirit like mankind. Oh. Yung hayop daw, Hayop po. walang human soul. Walang katulad ng human soul. Walang human soul. Oo. Pero merong iba nagsasabing meron. Okay. Oh. Kasi yun daw ang Hebrew word na ginamit sa soul ay kaparehas ang meaning doon sa Hindi. ginamit sa Sa ano kasi dito kasi sa kuwan sa tawag ko sa ano eh gano'n parehas Kasi ang eh. animals walang spirit conscience. Sa Bible studies sa Greek Walang spirit interlinear kasi. Spirit. May soul, walang spirit. Yung sa 321, di ba Isa. ginamitan ng spirit? Sa daw? sa Greek interlinear kasi ng Hebrew, yung ano niya,
Yung spirit na binanggit ko sa tao, spirit ng God, the same ng the same ng explanation eh. The same siya eh. Parang breath, wind, Pero- gano'n. Ganun, tas ganun sa hayop eh. Sabi ang human, di ba, may body, may soul, may spirit, image of God, moral accountability, eternal judgment. Ang animals, may body, may soul, walang spirit, conscience, image of God, hindi rin. Oh. Hindi, alam mo natin Ibig yun. sabihin may soul Kaya pala. Eternal No? judgment. Spirit kasi ginamit dito eh. Mm. O kasi, spirit ng men, tapos spirit nila, meron. So, paano natin kukuha yun? Paano natin sabihin, paano natin Paano mo i-connect? So, paano natin bibigyan ng ano yun, ng pagkakaiba? Kasi pagdating sa Hebrews interlinear kasi, paborito pa ito, gamit ko, sabi doon, the same lang yung meaning eh. Mm. The same lang siya eh. So, binanggit, Yung explanation dyan, ganun talaga, kaya yung explanation natin dyan eh. Pero talaga mas malalim pa. oh, ibig sabihin ba, pagka sinabing spirit, ito yung isa sa tatlong bahagi ng katawan ng tao. Agree o disagree? Agree po. Agree. Oh. Isa sa tatlong bahagi. Isa sa tatlong bahagi. Every time na makakabasa tayo ng spirit in connection sa tao, is it referring to one part of the body of a human being? Balikan ko yung Ecclesiastes 12:7. Sabi ng 12:7, and the dust will return to God who gave it. And the spirit, di ba? Yung the dust will return to the ground. And the spirit will return to God who gave it. Kasi yung spirit kasi paso, Oh. dito kasi, sinasabi niya life eh. Parang breath, gano'n. Yung life po, balik sa Diyos, parang gano'n eh. So hindi yung one part ng katawan ng tao o ng human body, ng human being. Kasi pagka gano'n mangyayari din siya, halimbawa, kung one part siya, so ang hayop, pero may part din ng ano. Oh. O diba? Ganun ka labas mo. Okay. Yung sabi niyo Hayop, kanina, pero isang part ng ano. meron daw spirit ang hayop, 321. Di ba? O meron din, ibig sabihin, meron din tatlong bahagi ang hayop. Merong soul, may body, may spirit, ang hayop. Siguro meron, kaya lang, hindi from the image of God. Meron din siya, pero hindi siya from the image of God. Hindi naman ang hayop, hindi spiritual spirit. Kasi may katawan din yung hayop eh. Kasi pag sabi, May katawan, body yun, Siya, body. oo. May consciousness din siya. Oh. Maaray siya eh. May takot din siya eh. Oh. Natuturuan mo nga yung aso. May soul siya. Oo. May soul ang hayop. May soul din. Kaya nga lang di siya. Papagkakaiba lang doon, hindi siya from the image of God. Yun lang yun. He is not the clay Baka sa hayop, body and soul lang. Hindi, spirit ginamit dito eh. Hindi kasi sabihin lalabas sa'yo. katulad nga ng sinabi ko kanina, di ba yung soul minsan nasasabing spirit din. Yun nga, Kasi yun kung nga basta eh. sa bakit ka nga narinig ko kanina, kaya bakit tayo? Kasi bakit tayo nakakaramdam? Dahil sa kaluluwa natin. O di, Pag Kaluluwa namatay ang tayo. tao, kahit tadya ka mo suntukin mo, nakahiga lang yun kasi wala ng kaluluwa. Well, sabi kasi dito, Eh yung aso, pag tinadya ka mo umiiyak, nasasaktan. sabi kasi sa 3:21, yung daw spirit ng tao, upward. Oo, yung galing sa Diyos Siya yun. yun namang sa hayop, downward eh. O, yun ang pagkakaiba ng dalawa. Kasi parang spirit ang ginamit eh, parehong disindi sa... Yung 321 kanina na Ecclesiastes. Oo. Intelligent kasi. Saan daw pupunta siguro di siya yung- ano yun. Ganito. Meron din siyang body and soul, kaya lang hindi from the image of God. Maybe ha? Ang hayop, Akin naman siya. meron siyang spirit. Meron, pero hindi from the image of God. Hindi sa bahagi ng Diyos meron siya. Kundi He created God, binigyan siya ng buhay, parang gano'n. Yung the spirit of the beast, ang sabi nun, di ba? Sa bababa. Ano sa bababa, di ba? Bababa daw eh. Hindi aakyat. Hindi aakyat. Pero sa 12:7 na Ecclesiastes, Babalik. and the spirit of every human being who died, Akyat. Ganun ganun din. ba yun? Will return to God who gave it. Pag akyat, tsaka yung parehas lang. Oh. Return. Babalik doon. tao, ibig sabihin, Oh, tinutulungan. isa pang senaryo, isa pang ano ron, like, lahat ba ng mga tao na mamamatay
ang kanilang espiritu ay pupunta doon sa Diyos. Lahat ng mga tao na mamamatay. Sa kanya yun eh. Nagbigay ng buhay. Oo. Hmm? Babalik sa kanya yun eh. Ano pa po babalik? Lahat babalik sa kanya yun eh. Babalik doon kay Lord. Kaluluwa, parurusa. Ay kung unbeliever, Balik pa rin. babalik kay Lord. Balik pa rin. Hindi porke bumalik di siya, bilipas na. Wala namang ganun. Ganun. Eh yung kaluluwa niya, Yun ang parurusa. Yun ang nakakatulad. yun ang parurusahan. Yun ang nakakatulad. Kung sa... Doon na paparusahan sa impyerno pagka unbeliever. Or, hindi po, kapag sa impyerno. Pag unbeliever, ano, di ba? Pag unbeliever. Hindi kaya Bishop ano, parang katulad po doon sa pelikula, pag namamatay yung tao, may bumabang na may image siya, pero tagusan yung tingin mo. Parang gano'n. Ano yung soul yun, or Yung spirit? pinaka-soul niya, from the body, from the body, tapos on the ground, tapos lalabas yung kaluluwang sinasabi. Nandun pa rin yung espiritu na sinasabi. Kasi buhay pa rin yun eh. Matik babalik ang spirit. Di ba kasi, di ba sa mga pelikula pa rin natin, parang Yun yun ang kaluluwa pinuportray siguro. nila eh. Yung soul eh. Di ba kapag namatay yung tao, so wala na. Pero meron isang babangon na parang siya pa rin na natagusan yung tingin mo sa kanya eh. Hindi tawag na kaluluwa niya ng tao. Ay yung espiritu niya. O, nandun kasama pa rin doon sa kaluluwa. Mag-join ba yung kaluluwa at espiritu? Parang magkasama siya doon sa tao. Both, Both eh. Magkasama saan siya. pupunta? Sa langit, pareho. Balik ko. Pagka babalik lang. Kristyano, sa piling ng Panginoon. Babalik lang. Who gave it? Will return to God. Who gave it? The soul and the spirit. Medyo malalim talaga, no? Yung sumunod na senaryo, if ang namatay ay unbeliever, both ba? Their soul and their spirit will go to God who gave it? Siguro, usapan lang natin. Siguro. Hindi, maghihiwalay. Kasi, O maghihiwalay ang kanilang bahagi? Soul and spirit. Opo. Maghihiwalay. Maghiwalay. Naghihiwalay. sa unbeliever, Sa unbeliever sa pinag-usapan natin. Sa unbeliever, magsasama yun, pupunta ng Impyerno. yun. Oo, kasi may sinabi si Jesus Christ na huwag niyong katakutan ang pumapatay na Katawan. lamang, kundi Kaluluwa. yung pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaluluwa. Kaluluwa at katawan, binanggit. Ano eh? Yung katawan, Katawan. wag daw katakutan yung kaluluwa. pumapatay ng katawan. Oo, Ang katakutan yung pwedeng pumatay ng Pero ang kaluluwa. point doon, na binanggit doon na sa unbeliever, magsasama ang katawan, ang lupa at ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Yun ang- Katawan lupa. Oo, pero yung espiritu, walang binanggit doon tungkol sa espiritu kung saan pupunta. Kata- Oo. Katawan Ano ba sasabi lupa nun? at saka kaluluwa. Sabi kasi doon, huwag niyong Bubulit katakutan. sa Impyerno. impyerno. Oh. Huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan at kaluluwa at espiritu. Sabi, tatlo eh. Sa impyerno eh. Tatlo eh. Sige, buksan natin yung verse. Hindi, nung nakalagay kasi doon, no, yung kasi tuturo ni Jesus dyan, yung the fear of the Lord. Sabi nga noon, huwag niyong katakutan yung pumapatay ng katawan. Ang mas katakutan niyo, yung kayang pumatay ng kaluluwa. Yung ganun ang pagkakasabi, hindi yung... Sige, basahin natin. Ito, sa... Okay, parang hindi malinaw yung ating Oh, pagpapaliwanag. kaya kailangan na ito eh. no? Anong verse yan? Brainstorming yan eh. Kasi ako nabasa ko yung tanda ko saan. Ano po sa Matthew? Matthew 10:28, huwag kayong matakot sa 10:28. pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Oh, di ba? Iba sa Pinahihita na hiwalay ng katawan ng sa kaluluwa. Kamatay ng Diyos ay may Ano, Matthew? Ano, kamatay Matthew? sa kaluluwa. Ayan, walang espiritu binanggit doon. Ito naman sa espiritu, sinasabi ni si Evelyn. Sabi sa John 34:14-15, kung kanyang kunin ang kanyang espiritu ay kanyang hininga, mamamatay lahat ng laman at ang tayo babalik sa alabok. So, ibig sabihin, kunin mo talaga yung hininga. Ang haharap lang talaga sa Panginoon, yung Spirit kaluluwa. talaga muna, mauuna. Yung katawan lupa, may iwan. Talagang may iwan. Soul and body lang dito eh, di ba? Soul and body. Pag Fear not unbeliever, which kill the body. soul and body will go to hell. Pag believer, But fear not which kill the body. Okay. Ito yun. Patawa natin. But we are not able to kill the soul. But rather, Kasi, kill him with kumbaga, the book soul. para sa akin, Bishop, And kung body. ang isang unbeliever mamamatay, Walang spirit eh. kung ang paparusahan doon yung katawan, yung kaluluwa lang. Pero yung body, eto yung katawan to, may iwan din sa lupa yan. Napunta sa lupa.
Ang haharap Will lang kasi, return to the dust. katulad nung mayaman at saka si Lazaro. O di ba, ano sabi ron? Si Lazaro, hindi sinabing nilamayan. Binigay yata sa balik, tinapon lang yata. Pero yung mayaman, binurol. At yung inilibig yun, second, doon nagkita na. Kita sila doon sa Ang nandun, yung kaluluwa na. Kaluluwa na. Walang katawan. Oh. Yun Ano? para sa ano. In every one of us. Sabi nga ng salita na doon sa Hebrews, minsan lang mamatay ang tao, aharap sa inyo sa tsaya at tulad. Kaya kailangan talaga nag-aaral eh. Ang, no? ang, Kaya ano, alam mo, ang ganito katawan, lang. pag namatay, Anthropology. Opo. Oo. Ito, sa Tagalog ko sabi dito, huwag kayong matakot sa mga Pumapatay, Pumapatay ng nakakapatay, katawan. katawan. dadagwa, Ayan. hindi makakapatay sa kaluluwa. Kundi, yan, bagkus ang katakutan ninyo yaong nakakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Dalawa. Kaya nga, ang point ko nga, may versikulo na nagsasabi na ang katawan ay babalik sa alabok. Ah. Ano, maano yan, magbabanish, mawawala yan, magkakalat ang alabok. Eh. So, ngayon, may verse din na nagsasabi na katawan at kaluluwa dadalhin sa impyerno. Ngayon, how would you reconcile that? Basahin mo. 10:28 10:28 ng Matthew. Pasa. Matthew. Leo Jes, Ah, sige. 28. Basa, sabi ni Lorian. Ah, ito, sabi dito. Do not fear. Sabi rin, ano? Those who kill the body, but are unable to kill the soul. No? But rather, no? Fear him who is able to destroy both soul and body in hell. In hell. Oh. In hell na eh. Both Sabihin soul mo na, huwag and ka matakot body sa in pumapatay. hell. Pumapatay lang katawan. Pero hindi makakapatay ng espiritu. So, ibig sabihin, mamamatay ito, yan. Pinatay ka, ako yun. Pero hindi na kayang patay yung espiritu mo, yung kaluluwa mo. Kasi ang Sa katakutan mo, yung papatay ng ang Biblia kasi merong dual ano yan, dual ano ba tawag dito? View. Yung view ng salita ng tao, pag-intindi ng tao sa verse at yung kung paano umintindi ang Diyos sa salita niya. Ngayon ganito kasi, pwede kasi doon sa level ng understanding ng tao, lahat ng tao talaga pag namatay literally goes to the ground. But in God's view, sa kanyang tingin, no? Hanggang ground lang ba ang hahantungan ng katawan? Gayong sinabi niya na hell kasi is deeper than just the ground and it's a different dimension. No? So if God says so, God is saying na hindi lang hanggang ground. Pero sa level ng understanding ng tao, dahil physical yan, balik yan sa labok. Yun ang paliwanag sa verse na yun. Pero pagdating sa pagka ang Diyos na nagsalita, lalo na si Jesus Christ daw nagsalita, hindi ito si Apostol Pablo. Oh. Iba yung madalas ibang mga sinasabi ni Jesus Christ. Actually, ang teaching ni Jesus Christ sa gospel sa teaching ni Apostle Paul medyo hindi magkapareho masyado eh. Si Jesus Christ na nagsabi, kaya pag may sinabi nga si Jesus Christ, medyo papanigan ko yun kahit di ko maintindihan. Sinabi niya yun. He knows better than any human. So, sinabi niyang napupunta sa hell, hindi lang hanggang sa ground ang kasasadlakan ng body. Kasi, although may mga nagsasabi na sa heaven din, on the other side of the dimension, sa heaven, wala pang katawang lupa doon. Tama ba? Wala pa daw. Pero mayroon ng mga ni-rapture si God, katulad ni Elijah. Hindi, Kinuha pastor niya agad daw. yung pag-angat nun, iba kasi yung may tinatawag kasi, Glorified body. at saka yung katawang lupa, Balik muna tayo dyan along the way, glorified body ni Lord. Glorified body. Balik muna tayo Kaya sa iba ang katawan sa heaven. Balik Kaya nga, ang point sa ko, 10:28. ang point ko, whether glorified o unglorified, yun hindi ka naman pwede pumasok doon kung hindi ka glorified. I-convert ka na niya, gagawin kang glorified. Pero huwag natin sabihin na walang body doon. Kasi
kung ikaw ay kinuha na doon, si Jesus Christ, nung inakyat siya, kasama body no, kita ng mga tao. Kasi kung hindi kasama body, hindi siya kita physically. Kasama body, umakyat talaga doon. Hanggang doon, hindi nila nakita. Pero alam natin, glorified body na yon. Pero with that in view, wag nating tinutuldukan na kasi ito ng mga scholar at saka mga theologians na sa heaven walang body. No? Hindi ako nawala may body. Sinabi ng Diyos na dinala sila doon kasama physical, di Kasi tanggapin meron natin din yun. Dito, May tinatawag balikan natin kami. yung balikan natin yung May tinatawag ng heavenly body. 1028. Di ba? Hindi wala problema. Balikan natin yung 1028. Ang sabi kasi sa 1028, huwag katakutan mapatay ng katawan. Ibig sabihin yung physical, papatayin ka. Huwag katakutan Physical yun. yun, physical. Ngunit hindi nakapatay ng kaluluwa. Yung sa parte ng Diyos. Yung taong papatay sa'yo, nababarilin ka, butan tulad nila, Apostol Pablo, pinatayin mo sila, huwag yung katakutan yung papatay sa katawan nyo. Pero hindi pa papatayin yung kaluluwa. Tapos, pangatlong term ng Panginoon, sabi niya, katakutan ninyo ang nakakapatay ng katawan at kaluluwa. Kaya nga. Ano basahin mo? Kaya nga. Oo. Oh, saan? Ay, Hindi, ang point Ayaw doon. pumayag niya. Hindi. Ang ano kasi, Ang point kasi doon, Pumayag eh. sa hell, ang point ko, para sa akin lang pag tinitingnan natin yung salita ng Panginoon, kumbaga pinakita niya lang kung sino yung mas may able, may kapangyarihan. Kaya nga pumatay, pero hindi naman sinabi actually na ganun nga. Na ibig sabihin yung katawan, pati yung katawan ipupunta sa impyerno. Hindi, kaya niyang gawin yun. Sinabi niya lang na kaya. Oh. Pero hindi niya sinabi na pati yung katawan mo mapupunta God sa is impyerno. able. Able Sinabi siya. niya lang. Kasi ang pinag-uusapan kasi yun yung fear of the Lord. Pero Bishop, minalala ko sa teaching natin eh. Para mas magandang malinaw. Sige, sige. Yung tao kasi pag namatay, manang pa hindi mananampalataya sa mundong ito, the same lang yung body. Pero pag binuhay ulit sila, yung isa magkakaroon ng katawang panlangit. Okay. O katawang body yun, katawang panlangit ha. Oh. Pero change na. Tama, hindi itong Hindi na yan. Hindi itong mortal body na to. Nabulok na yan eh. Papalitan mo eh. Nabulok na yan eh. Oh. Kaya nga, imperishable body na. Basta may body. Kinain na ng lupa yan eh. Basta, ang problema ito ngayon, paano ngayon yung mga unbeliever? Oh. Yung bang katawang ito ulit yung ibibigay sa kanila, Yan na, dali ng yan na. impyerno? O babaguhin ito at dadali ng impyerno? Yun lang naman ang tanong yun eh. Meron ding katawang panlangit at may katawang pang-impyerno. Yun! Pag binuhay sila, may katawang pang-impyerno dahil kayo. Yes. Oh. Yun lang malinaw, pero malinaw may body. may body. Kasi body lang Sinabi na doon eh. Kasi yung body kasi Pwede- shape eh. pwede Resemblance. i-interpret Pagkakilanlan. mo na dahil Body ang ng- topic body ng dito, hayop, ang context body ng- dito ano ay klaseng body? Pero fear hindi lang. yan yung katawan na yan na Binanggit na ano. malinaw eh. Kaya niyang gawin. So, posible Kaya. ang katawan ay galing sa impyerno. Inassure Lord. Pero- Bote, bote. Merong heavenly body, merong hellish body. Hell body. Hellish body. Bakit? Isa pa Minsan, Malinaw ganito. Yun lang yun. Pag dinala ka sa impyerno, may mga uod na labas-masok sa mata mo, sa ilong mo, kakainin ka pero hindi ka mamamatay. Ibig Ang sabihin, tawag, uod ng impyerno. uod na impyerno. Ngayon, Oh. yung katawan mo doon, ay Ando doon pa din. Hindi Immortal na yan, immortal. hellish body. Hellish body nga eh. Paulit-ulit nga eh. Hindi na. Total. Sige na, talaga. O, malinaw na. Ano? Asa may katawan. basta kaluluwa kasi hindi kasi namamatay. Okay, tuloy na natin. Mamaya, balikan natin yan. So, Yung body niya namatay na. Ano ba ang kaluluwa sa Tagalog? Yung ibang term ng Eh, tinawag sa kaluluwa spirit. Tagalog. Tinawag din si kaluluwa din spirit kasi. Teka muna, ano ba yung diwa? Diwa is what? Espiritu? No. Hindi, ang diwa kasi, Tagalog yan. Diwa. Tagalog ng diwa. Ang diwa yung isang din niyan, Consciousness yan, di parang buhay. kaisipan. Kaisipan mo, diwa mo, Kamalayan yan, diwa eh. That is spirit. Tinawag siya spirit sa English. Tapos, iba tinatawag siyang soul. Oh, ganun kasi yung difference niya. Kaya, so, unang bahagi ng tao, no? Sabi merong threefold being, di ba? So, the first fold being of a human being is all about man has spirit. Okay? So, lahat ng tao, merong espiritu. Opo. Okay, agree? Yes.
So, yan ay mga talata, supporting documents, ano, Zechariah 12:1, Job 32:8, 1 Corinthians 2:11. Pangalawa, man has a soul. Agree, ang tao raw ay merong kaluluwa. Yes. Okay? So, spirit is different from the soul. Soul is different from the spirit. Separate. Tama ba? Magkaiba. So, talata 18:4 ng Ezekiel. Psalm 16:10. Psalms 19:7. Ito raw po yung tinatawag na this is the self-conscience part of man and includes the mind, the will, and the emotions. Malinaw na ba? Ang kaluluwa raw po, ito yung self-conscience, part of man. Kabilang po dito yung mind natin, yung will natin, at yung emotion ng tao. No? Sabi ng Ezekiel 18:4, Behold, all souls are mine. Lahat ng kaluluwa, akin. Sabi, Tagalog, tama ba? The soul of the Father as well, the soul of the Son is mine. Diba? So, the soul who sins shall die. 18:4. How about 19:7 ng Psalms? Masa? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang batas ng Panginoon ay Walang labis, walang kulang. walang perpekto. Bigay sa tao ng Oh. panibagong kalakasan. Ang tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan. Sabi niya sa Tagalog, nagbibigay sa tao ng bagong kalakasan. Yes. Sa English version, converting the soul. Ang tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan. Sure. Nagbibigay ng talino sa payan. Making wise the simple. No? So, ibig sabihin, malinaw na. Pangalawang bahagi. So, pangatlong bahagi, man has a body. Romans 12:1. Philippians 3:21. Sabi ng 12:1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God. This is your reasonable service. Okay. Ito naman pong body, ito yung bahagi ng tao na kung saan, this is the world conscious part of man. World conscious part of man. Yung spirit, God conscience part of man. Yun namang soul, self-conscious part of man. Ito naman pong body, world conscious part of man. So, kaya ito yung yung pong kinapapalooban ng tao, tatlong bahagi. Okay? So, pangalawa, this image involves man as an intelligent being. Colossians 3:10. An intelligent being. As an intelligent being, he can think, he can learn, and he can plan. Okay? Ang tao raw po, nakakapag-isip, natututo, pwede magplano. Diba ba? So,
Sabi nga, and have put on the new man, who is renewed in knowledge, according to the image of him who created him. So, wala nang pagtatalo, tatlong bahagi ang tao. Tama ba? Tsaka natin babalikan na Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Kung bakit na dalawang bahagi lang ang binanggit doon. Dalawang bahagi ba? Diba? Sa 12.7, yung katawan daw, babalik sa lupa. Doon ang galing ang tao. At yung espiritu raw ng tao will return to God who gave it. No? 12.7 ng Ecclesiastes. Okay? So, hindi pa natin na-solve kung saan pupunta yung kaluluwa. Diba? Kung Ecclesiastes chapter 12 verse 7 lang, walang kabanggit-banggit ng kaluluwa. Spirit at saka body. Nakahanga yung kaluluwa doon. Kung sinisipat natin ang tao sa tatlong bahagi, ama? Intelligent being. The spirit, the soul, and the body. So, tuloy. Letter B. O, number 3. Number 3, tama? As the intelligent This image involves man as a moral being. Moral being. Ephesians 4:23 to 24. Ano sabi roon? Sa number 3 dito. Yan. Think, learn, run. Think, Moral being. learn, run. Ayan, he can think, as an intelligent he can learn, being. he can plan. Sa pangalawang ano po? Sa unang, Saklong. yung number 3. Ito po, sa baba. Man can learn, think, plan. can learn, and plan. Ayun. Bilang intelligent yun, di ba? Opo. Kasi nga, yung tao, no? Intelligent being eh. So, okay na? Opo. Next is moral being. Ephesians 4:23 to 24. Wala pa tayo dyan. Pag-iisip at pag-uugan, pakita ninyo yung ginagawa kayo ng Diyos, bigyan ng buhay na matuwid at banal na tulad ng Diyos. Okay. Sabi ron, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. So, sabi nga, as a moral being, he has a conscience and intuition that bear witness to right and wrong. No? Bilang moral being. Yes. Alam niya, no, kung alin ang mali at tama, tama at mali. Tama. At yung may tama, alam niya rin. Di ba? So, ganyan, bilang moral, tsaka yung intelligent being, ganyan pala yung tao, no? Letter B. Man was created as a dependent being. Acts 17, 24, 28. Sabi roon, God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temple made with hands, nor is He worshipped with men's hands as though He needed anything. Since He gives to all light, breath, and all things, and He has made from the blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and boundaries of their dwellings,
so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being. No? So, yan po yung mga patungkol sa tao. Letter C. Man was created to be inhabited. Ang tao raw po ay nilalang. No? Pwedeng tirhan. Di ba? Inhabited. John 14:17. 1 Corinthians 3:16 to 17. Pakibasa po. He is inhabited the face. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Siya'y nasa inyo at mananatili sa inyo. So, kaya ang tao, pwede pala siyang yung tirhan. Di ba? At pwedeng ang tumitira sa iyo, masamang espiritu. Ayan o. Di ba? Moral being. O kaya espiritu ng Diyos. No? Sa 1 Corinthians 3:16, sabi ron, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Sa mga Kristiyano. Tama? Sa lahat ba ng tao naninirahan ng Espiritu ng Diyos? No. Diba? So, ito ay sinabi lang ito sa mga mananampalataya. No? The Spirit of God dwells in you. Not included yung pong mga unbeliever. Tama? So, balikan natin yung Genesis 2:7. 2:7 po ng Genesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Oh. Bumalik. Meron na naman, ano na meron dito? Kaluluwang may buhay. Sabi roon, then the Lord God formed man of the dust. No? Galing sa alabok, from the ground. Diba? At pagkatapos niya likhain ang tao, galing sa lupa o galing sa alabok, anong ginawa niya? And breath into his nostrils. Hiningahan The breath of life. ng Diyos ang tao. Ibig ba sabihin, nung nilalang galing sa ground, galing sa lupa, tapos hiningahan. Nung hiningahan, ito nagkaroon ng spirit. Ganun ba? No? Nagkaroon ng spirit, nagkaroon ng spirit ang hinihinga sa kanya. Ibig ba sabihin, nung nilikha ang tao, walang spirit? Katawan lang? Katawan lang. Tapos hiningahan. Di yung spirit na nasa kanya, espiritu ng Diyos. No? Is it the Spirit of God? Ano pong ibig sabihin ng spirit doon na inihinga ng Diyos sa tao? Sabi ko siya ng Bishop, hiningahan eh. Hiningahan. Kasi ang ibang sabi ng ibang theology ko, yung hininga daw, spirit eh. Oo. Buhay. Patulad ni Jesus, di ba sinabi niya sa apostle niya? Oh. Hinahanap ko nga Yung hiningahan sila, di ba? Sa mga puso meron din eh, hinahanap ko nga ito eh. Breath. Breath of life. Nung hiningahan ng Diyos, sige, tuloy ko na, no?
nung hiningahan ng Diyos ang tao, ano nangyari sa tao? Become Naging a living kaluluwang may being. buhay. Ganun ba yung sinabi? Naging, di ba? Ito, balikan ko. Become a Verse living. 7. And man became a living being. Ibig sabihin, nung hindi pa hinihingahan ng Diyos ang tao, Wala pang buhay. siya ay Alabok na walang buhay. alabok na walang buhay. Taong walang buhay, parang gano'n, Katawan pa lang, hindi siya hindi, Ah? hindi pa tao, katawan pa lang. Pag sabing tao, kumpleto na, may buhay na. Creative na siya. Hindi, tao yun eh. Man Nung became putik a pa lang living siya, being. Nung putik pa lang siya, katawan pa lang siya, forma. Oo. Pero nung hiningahan na siya, doon pa lang siya naging created. Hindi, naging sabi ko, became a living being eh. Tao na siya. Nung hiningahan, Tao na siya, nung nilikha siya. Nung hiningahan siya, di siya. Nung from the ground. Pero wala pa siyang buhay. Tao na, di ba? Tignan nyo. Tao na siya. Tao Dinisign na. siya tao, pero wala pa lahat. Walang buhay. Wala pa yung kompletong sangka. Nung hingahan lang, at saka naging taong may buhay. Ibig sabihin, taong patay siya nung una. Oo. Unconscious. Tama ba? Oo. Soul kasi is consciousness. Soul and spirit consciousness. So wala pa siyang consciousness. Parang nung nilikha, inimbento ang AI, inimbento nila AI na yon. Pero, hindi sila nagsimulang AI, kaya hindi pa naging AI yon. Machine pa lang. Robot pa lang. Kinakailangan pa nilang lagyan ng espiritu para magkaroon ng intelligence of its own. Puro mga codes yun. Codes. Ibig sabihin, nilagay siya ng memory. Kaya nga, lagyan siya ng codes. Yung codes na yon ang nagpakumpleto sa kanya maging AI. Kaya hindi na natin siya kilalang robot ngayon. Kilala na natin siyang AI. So, parang gano'n, kilala na tayong kaluluwang may buhay. Hindi na tayo pwedeng basta alabok lang. Okay, so malinaw na. So ano yung inihinga ng Diyos doon sa tao? See? Yung spirit. Ano ibig sabihin ng spirit doon? Di ba? God breath No? Ang ginamit. into his nostrils. Kasi sabi No, when God breathed into his nostrils, what happened to the man? He became a living being. So ano hinihinga ng Diyos sa tao? Spirit na naman. Oh. Ano ba talaga ang ate? Yun. Ang inihinga ng Diyos sa tao, hindi po yung isang bahagi ng katawan ng tao na sinasabi natin sa spirit, soul, and body. Ang inihinga ng Diyos sa tao, buhay. Breath of life. Breath of life is different from the spirit. Which is spirit, ang inihinga natin, one part of human body, of humanity. Nagkaroon siya ng spirit nung hiningihan siya ng buhay. Yes. Nung hiningahan siya ng spirit, nagkaroon siya naging living being siya. Yun ang gatin natin kasi pagka nagkamali tayo ng term ng pagkakaano eh, no? Hindi, tingnan mo na, Bisa. Oo. Minali mo yung sarili mo. Ang sabi mo Oo. kanina, ang inihinga ng Diyos sa tao ay buhay, Breath. hindi espiritu. Spirit nga, hindi, sabi ron, spirit eh. Yung spirit, So, equivalent ang to inihinga breath. ng Diyos sa alabok na yon ay espiritu. Breath Now, into his nostrils. Oo, espiritu yun. Yung sabi ng chapter 2, verse 7, di ba? Breath into his nostrils, and the breath of life, and a man became the living being. So yung breath, yung spirit doon, ang kahalintulad po nito, spirit is equivalent to breath of life. Nakuha niyo? Hindi po yung sinasabi natin na one part of the yung ng katawan ng tao. Different po yun. Katulad din ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Gusto ko makuha ninyo 12:7 eh.
tsaka yung kung ano yung meron doon na sabi, yung katawan sa mapupunta will go to the ground. And the spirit will return to God who gave it. Yun ang gusto ko makuha ninyo. Kasi hindi tayo interpret yun, sa totoo lang. Ano na naman ang ibig sabihin ng spirit that will return to God who gave it? Is it one part of the body? Naman yan ako. Kasi kung one part of the body yan, Sabi po dito, breath of God, Hebrews, Nishmat, Chayim, means breath of life, divine life, God-given spirit, Oh. life that comes only from God. oo. So, ibig sabihin, kaya nga, lahat ng mamamatay, di ba? Lahat ng namamatay, Kristiyano ka man, o hindi ka Kristiyano, the spirit of that person will go to God who gave it. And that spirit is equivalent to breath of life. Life itself na binigay ng Diyos sa bawat tao. Hindi isang bahagi ng katawan ng tao. Yun ang gusto ko makuha ninyo kasi 3-part ng tao eh. Nasabi natin eh, pinag-usapan natin. Yung spirit dito, is hindi po porket spirit, isang bahagi ng katawan ng tao. Yung spirit na tinutukoy sa Genesis 2:7, Ecclesiastes 12:7, breath. Ano na niya? Kaya, hindi nagkamali si Solomon kung siya ang may akda ng Ecclesiastes. Hindi rin nagkakamali si Pablo sa 1 Thessalonians 5:23. Ang nagkakamali, yung nag-i-interpret. Tama po ba? Tayo, yung mga tao, yun ang nagkakamali. Pinaglalaban-laban. Kaya walang duda. Tama po yun, 12:7. And the spirit will return to God who gave it, both non-Christian or Christian. Bakit? Kasi anong spirit dito? Buhay nga. Lahat ng tao may buhay. Lahat tayo may buhay. Ang buhay natin galing kay Lord lahat. May babalik din sa kanya. Kaya pag namatay lahat ng tao, babalik. Sa Diyos galing ang buhay natin. Kaya babalik talaga kay Lord lahat yan. Walang pinipili yan. Nakala ninyo? Magulo pa rin? Okay na. Yun talaga yun. Yun. Sige. Because God breath, human can know God, human can moral responsibility, human eternal beings, human bear God's image, human God's spirit that returns to God of death, sabi nga si Mangaral 12:7. Kaya hindi issue doon, hindi dapat pag-usapan doon ng kaluluwa at saka espiritu. Kasi ang tanong doon 12:7. Kaya ang sunod na tanong, ay bakit hindi binanggit ang soul? Kung nire-refer natin sa tatlong bahagi ng tao, iba pala pinag-uusapan doon Hindi pala yung tatlong bahagi ng katawan ng tao Ano niyo? Malinaw na? So, Bishop, yung 12:7, Ah. at saka yung Genesis na yun, Genesis 2:7. ibig sabihin nun is breath of life. Buhay. Life. Hindi yung spirit. Life itself, coming from the Lord. Di ba? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Di ba yan? Di ba? May debate pa rin dyan, Bishop. Ang buhay ba hirap o bigay? O yan. Hiram o bigay. Kasi once na binigay, hindi na yung babawiin. Pagka binigay, hindi na babawiin yun. Pero pag sinabing hiram, mabalik sa kanya talaga yun. Kasi Hiram, susuli mo yun. Opo. Pagbigay, sa'yo na yan. Opo, Bahala ka na sa buhay mo. Binigay, sabihin, Ay. wala ka ng responsibilidad na ibabalik sa kanya. Hindi, Pero kaya alam niyo po, nagbigay, hindi niya na rin kukunin. kahit mga professor ng Bible School, hirap na hirap bigyan ng kahulugan yung mga pinag-usapan natin ngayon. Totoo lang.
Hindi na mag-gets yan eh. Di ba? Na yung spirit pala dyan ay hindi pala isang bahagi ng katawan ng tao. Yan. Ang espiritu pala, buhay na pahiram ng Diyos sa tao. Okay? Sige, balikan natin. At least, medyo... Kasi maselan ito. Anthropology ito eh. Study about man or of man. Okay? Sana tayo? Letter D. Man was created for love. Ang Diyos daw po ay nilikha. No? Para umibig. Ano ba yan? Sabi na, and we have known and believed the love that God has for us. God is love. And he who abides in love, abides in God. Amen? And God in him. Yeah? Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love him because he first loved us. Amen? Umiibig tayo dahil siya ang unang umibig sa atin. Amen? Kaya kung hindi natin naramdaman ang pag-ibig ng Panginoon, naranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo makakaibig sa tao. At hindi rin natin siya maiibig. No? Siya ang una. Siya na take na inisyatibo. Amen? Okay, another one. Man was created as a free will being. Ang Diyos daw po, ang tao daw po ay nilikha. Nilikha bilang ano? Bilang robot? Hindi, no? May kalayaan pumili. Diba? So, Genesis 3:6. Sabi ron? At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay naging mabuting tanim at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapaligtas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Oh, yan, no? Di ba, no? Meron laya. Yan na naman tayo. Siya kasi sabi ko, Debate na naman yan. si Adan pala hindi naman sa pagka-baby, diretsong malaking tao na. Oo. Pati si Eva. Ililok na eh, malaki na eh. First day Moses, Hindi siya, walang process, ano? Walang process. diretso tao Sibling, talaga. sibling lang ang from infant to... Hindi siya dumaan sa proseso. Unlike ng ating Panginoon, ano? Pinanganak muna. Kasi sabi ko pag nagumod tayo ng ano, di ba, sa ng putik, sa clay, alit lang nung nagagawa nating tao. Tapos siya, biglang lang. Gano'n kaya kalaki yun ni Higante? Siguro Higante yan si Ate. Si Idong eh, no? Sabi nila, ganito yung mga tao ng araw. Oo nga eh. So, sa sibling ko. 10 feet, 15, 20 feet. Kailangan yun. So, ayan, nadali natin. Free will, ano? So, when the woman saw that the tree was good for food, makita raw po ng babae na ang bunga ay masarap, no? Kainin, no? At sabi lang, that it was pleasant to the eyes. Yung gaano kaya kaganda yung bunga na to, no? And a tree desirable to make one wise. Anong ginawa niya? She took of its fruit and ate. Ano? Kumuha raw po siya ng bunga mula doon sa punong kahoy na ito. Hindi lamang kumuha, kinain. Diba? At pagkatapos niya kainin, she also gave to her husband
with her, and he ate. Oh. Ikaklaro na lang natin maigi dyan, ano? Ang senaryo, yung babae, nakita niya raw po ang punong kahoy. Tapos kinain niya yung pungang kahoy na ito. At matapos niyang kainin, binigyan niya ang kanyang asawa. Di ba? Tama ba? So, nung binigay po ni Abe ang bungang kahoy, ano ba 'yun? Ano ba yung bungang ibang bunga ba yung binigay niya sa asawa niya? O same na fruit? Nung kinain ni Eva, bakit kinagatan niya lang? Tama ba? Parang ganun ba senaryo? Tapos niyang kagatin, binigay niya si Adan. O ano? Pasalubong niya kay Adan. Kinain niya muna talaga yun. Buo, kinain lahat. Oo, tapos Walang tinira. Walang tinira. Wala rin naman tinira na pagkakagat, binigyan agad eh. Wala rin naman ganun eh. Oh. Pero ano sabi? Inubos muna. Sarap ah. Di ba? Sarap eh. Inubos niya muna. Ano sabi? And a tree desirable to make one wise. Ano sabi niya? She took of its fruit and ate. Yun nyo ha? Kumuha raw siya ng bunga at kinain. Oh, hindi ba sinabing kinagatan eh? Di ba? Kinain, ano? O, tapos anong ginawa niya? And she also gave to her husband. Di ba? Ano? Ibang bunga pa rin yung kinuha niya? O same na bunga? Hati sila, di ba? Pwede ka. Same muna. Hindi ka Inubos niya muna. Masarap. Wala nakalagay. Kung ano. Akin na lang. Basta, sa'yo na lang yun, ano? Akin na lang yung isa. Yan Kanya-kanya yan. Basta speculations mo malaga. na lang yun, ano? Basta kumain. Kasi pwedeng Pwede rin bishop yung sasabi mo. pwedeng Napakaga. hatila sila, no? Nung matikman niya, nasarapan siya. Pero yung sumunod nga ano ba yun? Pasalubong kay Adan? Wala ba si Adan nung kinain ni Eva? Ang bungang kahoy? Sabi ng iba, Oh. sa maganapan daw yun, natuksulan daw kaya Iba. natukso siya dahil wala si Adan doon. Sabi ng iba. Sabi ng iba. Oh. Ano? Biblical. Di ba? Kailangan Bible tayo. Sabi nga ng iba. Iba naman sabi, nandoon. Sabi ng iba, Sabi pasalubong. ng Bible, nandun. Oh. Sabi ng, eto, who Ano was sabi? with her, Oo, and he oo. ate it too. With her Yun nga. Tinan nyo talata. Sama Ano? niya. Nandoon si Adan. Lalampakin. Nung kainin ni Eva ang bungang kahoy ng pagkakilala ng mabuti at pasama, hindi siya absent. Hindi nag-iisa si Eva. Alam na alam ni Adan ang mga nangyayari. Sabi ng iba, Bishop, malayo. Medyo may kalayuan si Si Adan. Abala. Habang kinakaw sa abala. Kasi kung nandun daw po yun, pinigilan niya. Bas- Alam niya Adan lahat ng nangyari. ano siya? Compromise. Tolerating. Andres Desaya. Oh. Tinolerate ni Adan Bagay ng yung ginawa ng kanyang asawa. Sinabi kasi ni Lord, 10. Yung pamamahala niya, hindi niya namin. Hindi niya nagampanan yung pati asawa niya, subaybayan niya. Oo nga. Pero nando si Adan ha, malinaw po na. Opo, andun. Adam was there. Noong nangyayari yung pagpitas at saka pagkain. Kitang-kita niya yon. Yan ang implikasyon At matapos niyang kumain, o pwedeng same na fruit, ikaw naman, tikman mo naman. Tama ba? Masarap tikman mo. Bishop siguro, kung gano'n. Sabi, hindi kayo mamatay, di ba? Baka siya. Hindi tayo Dan. Mamamatay ka na lang. Bakit hindi namatay? Sabi na Dan. Tapos, yan. Hindi kakain din ako. Hindi siya namatay eh. Okay, ano. Parang pa rin yung Bishop. Di ba? Naniguro si Si Adan Sigurista talaga si Adan. Sigurista. Pero, Kaya klaro. muna yung pakainin Binantayan Baka mamaya, niya, malalasot yun sa binantayan mga- niya muna yung asawa niya, no? Binantayan niya muna. Ay, hindi namatay. Oo, nga. Ay, dito to sinabi ni Lord. Pero, yan po yung kwento dyan, malinaw po yun. At wala po dyan sex na nangyari between
ng ahas at saka si Eva. Nandiyan ang asawa mo eh. Di naman, nandiyan. Kasi turo nila, wala doon eh. Lalakwat siya daw si Adan eh. O nasa parang, o... Magkamuli pa tayo kayong lapatera. Kaya nga eh. No. Kaya nasalisihan daw ni Ahas. Yun ang turo, di ba? Sumalisi ang Ahas. Marami yan, around the world din sila. No. Di ba? Daming ganyan, daming grupo. Around the world ganyan. din, Bishop. Oo. Totoo yun. Pero that is not biblical. Tapos according to them, nasalisihan nga, naging anak si Cain. Si Cain daw, serpent seed yan eh. Diyan nahawaan si ano, Bishop, yung si ano, si... Kibuloy. Hindi, si ano, si... Kibuloy, teaching niya yan. Isa, yung na ano sa radyo, yung sabi. Pedlapis. Ed Lapis. Oh, di ba? Nakipag ka na siya. Oh, yung Pero si may-ari ng Kibuloy, Big Group, Big ang Group. main teaching ng salvation ni Kibuloy is yung serpent seed na kinakailangan maano yun, matanggal yun. At siya, kaya siya yung ano, yun yung hindi daw nag-achieve ni Jesus Ito yung Christ. pagkakaiba siya nung ano, nung isang serpent na ano. Ha? Eddie Wolf. Yung sa kanya, qualified. Hindi raw na-achieve ni Jesus Christ, Masakit. kaya siya ang in-appoint. Masakit. Na- Sabagay, yung Modified ginawa yung kanya, niya. modified. Galing eh. Modified yung kanya. Modified yung kay ano, yung kay Kibuloy. Yung talagang isa talaga, literal talaga. Oo, may ganon. Kambal pa nga yun. Pero ano may teaching na yan sa serpent seed siya? Oo. Si Kibuloy. May ituro sa serpent seed, pero iba doon sa serpent seed mo. Ano. Kaya maling-mali po yung kanilang katuruan na si Cain ay anak ni Eva at saka ng ahas. Literally. Oo. Kasi ito literal chapter 4 ng Genesis. Ang sabi po raan, now the man had relations with his wife Eve. Si Adam yun natin natukoy, tsaka si ano ha. Adan, ang kanyang And she conceived and gave birth to Cain. Diba? Chapter 4 na yan. Chapter 4 Marami verse nang- 1. Marami nang naganap. Diba? And she said, I have gotten a man-child with the help of the Lord. Oh. Klaro, diba? Oh. Help of the Lord yun, hindi help ni Oh, serpent. ni Satan din. Wala ka ni help of the Lord eh. Pero Bishop, tinitwist nila yan. Hindi naman kaya magbigay. Kambal daw yan eh, kambal. Ibang kain ito? Hindi, kambal daw yan. Si Cain at saka si Abel, kambal. Oh, wala sa Bible na naman yun. Pero pinapalabas sila. Yun Kasi nga. ano eh, Eh di, ibang parang may dagdag bawas siya. paglabas, sumunod kagad si ano eh, si Abel. Ganun na nangyari Bishop dyan eh. Ah. ICGCs na yun. Meron na Wala silang, sila. Oo. meron na silang preset na idea. Yung ano, Ay, yung, parang kailan oo. basos talaga. Dagdag- Hindi. Dagdag na yun, dagdag Parang bawas na sabi yun. na nauna, parang nauna si Adan, kung ahas kay Adan. Oh. Tapos si Adan naman po pangalawa lang, kasi binigyan niya eh. So, dalawa yung similya na pumasok. Ganun ang ano nila. Kaya kambal. Yun ang ano ng pencil. Yun yung siguro yung sa ano, sa may-ari ng Yun ang, hindi sinabing ano, nila katuruan nila is kambal si Cain at si Oo, Abel. kambal. kambal daw ang Cain at saka si Abel. Bago ko nakausap ng Bishop. Oo. Bagong silang. Oo. Kita mo, kaya ano eh, no? Magagaling yan pag ano, pag hindi gawin yung Ayun lang, sablay na nga sila eh. Sablay na nga eh. Hindi anak ni Ahas. Oo naman, Anak, pag walang dito lang. alam sa Biblia, Hindi na kailangan ipaglaban pa yung kambal eh. Alam mo ang Bible, Sabi ko kasi, Di ba? wala kang alam eh. Hindi na paglaban, kailangan sinabi na rito, klaro, in connection to Cain, na si Cain ay anak ni Adan Oo, ano at ni Eva. Kambal man yan o ano. tanong doon, kailan ba binanggit ng Biblia si Cain? Chapter 4 lang yun eh. Wala naman siya sa chapter 2. Wala naman siya sa chapter 3. Oh, okay, so tuloy natin. Letter F. Man was created as a perfect and sinless being. Perfect and sinless being. Ito yung blanco. This does not mean that man was not capable of sin. Ano ibig sabihin nun, ano? Hindi porket sinless. Siyempre, nung una, sinless talaga eh. Wala pang kasalanan eh. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi sila po pwede magkasala. No? Nung una, sinless. Diba? Walang kasalanan, wala pa. Parang si Satanas lang din yan eh. Diba? Si Satanas, holy nung una. Diba?
Talagang lahat nasa kanya na. Pero after a while, paglipas na ilang mga panahon, naging wicked. Hindi siya wicked dati. Banal yan dati. Kaya nasabi Bishop ng isang atheist, kung Diyos siya alam niya ng bagay, bakit siya hindi niya alam magkakasala at mag-rebelde? So, hindi siya all-knowing. Kasi all-knowing siya. Siya lumikha dyan. Hindi alam, dapat alam niyo. sino? Si Shatlas daw. Sabi ng atheist. Hindi siya all-knowing. Hindi siya makapangyarihan. Dapat alam niya. Magkakasat tinigilan dapat. Ang dami sa sinasabi nila. Para palabasin lang na yung kredibilidad ng Diyos. Kahit na si Eli Soriano, si Lord naman ang pinararatangan niyang hindi all-knowing. No? Hindi raw all-knowing ang Diyos. Kasi nung magkasala itong si Adan at saka si Eva, nung pinumpronta, sabi, where are you? Ibig sabihin, hindi raw alam ng Diyos. Kung nasaan si Adan at saka si Eva. Nagtatago kasi. Oh. Kita nyo, ha? Pero ang kinukwento lang yun para paaminin yung tao. Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Oh. Pangalawa, pinitanong ang Diyos, nakain niyo ba? Kinain niyo ba? Diba? Gusto niyo mag-confess sana. Gusto niyo nandamay pa. Oo, yun nga eh. Kaso puro Hindi umamin. alibay. Gusto lumusot niya. Pinaamin lang, di ba? Lumulusot pa. Oo. Turo-turo pa, di ba? Maturo-turo. Okay. So, but that he was innocent and untested, yet without sin. The Bible speaks of 3 kinds of perfection. Meron pong 3 kinds of perfection. Unang perfection, yung tinatawag na innocence or untested perfection. Untested perfection. So, yung bata po ba, yung sanggol, kasama po ba dito sa tinatawag na innocence perfection? Yung baby. Oo. Pwede. Di ba? Untested din. Oo. Wala pang Walang buwang. nagawang kasalanan niya. Alam niya, dumede lang yan. So, innocence perfection yan. Pero bakit merong mga doktrina na meron daw pong mga baby na namamatay papuntang impyerno? Tama ba? May ganun doktrina. Sa limbo. Oo. Sa limbo. Limbo rap. Sa limbo na sila pupunta, di ba? Di ba? Magkakaiba po yung iba naman sabi nila, pag ang baby namatay, nagiging tiyanak. Kwento kwento. Parang parang Pinoy Terry Terry ka. Gabi ng gabi. Di ba? Ano po ang stand natin? Pag namatay ba ang baby, automatic punta ng langit? Oh. Ano po ba yung baby sa inyo? Yung nakakaalam na ng tama't mali o yung baby as in newborn? Kasi sa akin baby, Hindi, meron kasi infant eh. Tapos toddlers. Yung iba, yung baby sa kanila, yung shota nila eh. Baby sa kanila yan. Hindi baby, basta. Pag tinanong mo, ano ba baby sa inyo? Hindi baby. Ang tanong kasi para dyan, malinaw. kung sinasabi natin untested innocent. Perfection. Innocent, Untested untested. perfection. Oh, wala pa nagawang Saan kasalanan. edad siya? Masasabing untested. Sanggol na nga pinag-uusapan natin eh. Sanggol. No? Ayun Kasi yung pagka yung mga sa ngayon nakikita natin 2 years old may mga ginagawa na sila o nagagawa na silang mga nagsisinungaling na sila, namamalo na sila, nangaaway na sila. Alam So, in short, di siya. Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Innocence pa rin ba 'yun? Ang innocence, alam ko mga ano lang. Di siya. So, yung nasabi natin, Yung age of accountability kasi sinasabi mo 7 siguro. years old ang age of accountability Oo, sa di ba? Bible. 7 years old. Baka sa legal yan, sa legal. kasi Sa sabi Bible. sa bata, di ba sabing bata? Ano ba nang inis ng bata kasi meron infant eh.
Yung kasing baby, infant ang tawag doon eh. Kayo pa yung mga bata, kayo mga bata pa, sabi ni Pablo. Sa English, yung Oh. infant ang ginamit doon eh. Kailangan nyo pang padidein eh. So, ano ba, infant Ay, talaga yung mga full bata baby. na lumalapit kay Jesus Christ, di ba? Ay, nakakahakbang na yun, naglalakad na yun. Lumapit nga eh. Oh, di ba? Lumalapit na nga sa kanya. Oh, tapos Ibig sabihin, maliban na kayo mga tumulan sa bata mga 2 years batang old ito. yun, Pwede Oh. lumapit, 3 years old, pwede, no? Oh, ilang taong kaya yung mga bata na yun? 2 years old, medyo ano na, medyo hindi pa depende sa bata. 20 years old, akala ka din eh. Yun lang ang, kasi bata pa rin tawag nila ron eh. The question is, saan yung hanggang saan yung untested yung innocent perfection? From 7 o 6 pababa? Or, So, ibig sabihin, si Adan at saka si Eva, dumating sa senaryo ng ganyan. Yung tinatawag na innocence perfection. Untested perfection. lapas lang nalalabag eh. Oo, sa Genesis chapter 2. Di ba? Nagkasala lang sila chapter 3 ng book of Genesis. Di ba? Pinalabas na sila, wala na eh. Yeah. Oh, from the time na sila nagkasala, Yung paglabas sila, wala na. hindi na sila inosente. Diyos na sila. Kaya nga naging wise eh. Okay, tuloy natin. This is a perfect state of creation that is capable of sin. But it is as yet untested. Lucifer had this kind of perfection when he was created. No? Kasama si Lucifer. Ezekiel 28:15. Meron din palang ganyan, innocence perfection din. Ito si Lucifer. No? So, he failed the test just as Adam did. Di ba? So, nag-disobey lang din, ano? 28. 28:15 ng Ezekiel. Basa po, sige, for clarification. Walang mapipilitan sa pamumuhay mo, wala pa lang, gusto yung nagkakaroon sa naisipan mong gumawa ng masama. Oh, may panahon, di ba? Ng tinatawag na paggawa ng masama. So, ganun din po kay Adam at saka kay Eve. Both of them experience yung tinatawag na innocence perfection or untested perfection. Basa nga po Ecclesiastes 7:29. Sabi, Ito lamang ang natitiyak ko, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong ba. oh, di ba? That is the very purpose of God. When God created human being. Di ba? So, yun ang sabi rin, no? Behold, I have found only this, that God made man upright. No? But, ito yung problema, no? They had sought out many devices. Diba? Yun yung free will, ano? Yun ang will nila. Okay? Sabi sa New Living Translation, I discovered that God created people to be upright. That is the very purpose of God. But they have each follow their own downward path. Sa New Living Translation. Ang tao raw nilikha ng Panginoon na yun nga to become upright or upright, pero yung mga tao pinili nila yung daan ng pagbagsak nila. Yun nga lang pagkaka-invento ng atomic bomb na yun eh. Oo, yun nga Nagsisisi daw yung gumawa ng ano na yun. Hindi niya Ano daw, ang sa likod niya. naging sanhi ng ano. Ang sa likod niya, yung isang lalaki yung gumawa ng atomic bomb, alam niya masama yun. Nakuha siya ng Japan eh. Oh. Yeah. Japan, spinner sa siyang gumawa. Ayaw niya talaga gumawa. Yun ang nasa likod ng kwento Kaya niya. ganoon. Kaya sisig-sisi siya, bakit niya nalaman pa? Tapos ngayon nalaman ng kaaway, kinapture ngayon siya. Yun ang pinagawa sa kanya.
So, yun ang ano. Kaya, balikan natin ang sanggol. Ang sanggol, included yan, ano, sa tinatawag na innocence perfection. Kaya, mali po ang turo. No? Lalo na, kasi yung tulip, yung extreme, yung extreme ng Calvinist, extreme. Sa iba sa kanila, sa mga extreme, pag ang bata ay namatay na hindi elect, impyerno. Kasi may election sa kanila. Ano wala mong ilik ka? Ano kasi, ano yung, yan? yung tulip. Yun yung teaching lang na total depravity. Oo, yung una, total depravity. Pangalawa, unconditional election. National election. Pangatlo, limited atonement. Atonement. Pangapat, yung ay irresistible grace. Yan po yung tulip. Tapos yung P, yun nga, yung once saved, always saved. Perseverance, preservation Preservation of the saints. Preservation of the saints. Preservation of preservation. Yun, preservation. Kasi sa kabila, perseverance eh. Iba yung perseverance eh. Parang ano rin pala. O kaya, yun nga. Yung parang may tulong sa pensit ng ganyan eh. Kaya pag ang bata, Pensit teaching may not included as elect, kahit sanggol ka pa, impyerno ka. Sabi ni Pero ang tanong sa tulip, paano sasagutin nyo na? Paano mo nalaman ilik ka? Baka hindi ka rin ilik. Yun nga eh. Yun lang. Paano Kay malalaman? Hitler, alam niya kung sino Yun nga. ang elect. Mga blue eyes. Blue eyes. So, pag hindi ka blue eyes, Parang papatay. German yata yun ah. Si ano mo na, si... So, kaya kailangan talagang aral, ano? Aral talaga, ano? So, meron ka lang, ano? Meron kang pupwedeng damputin sa kabila, no? Kay Arminian, kay Calvin. Diba? So, Kasi ako meron din naniniwala, sinasabi yung minsan connection na doon, ano? namamanang kasalanan. Oo. Yung nasasabi Pagka hindi sa- ka elect, kahit anak mo hindi rin elect, mapunta rin impyerno, kahit sanggol pa yan. Tama ba? Di ba yun ang ganung stand, ano la, pananaw nila? Kahit na tumagal ka Oo. pa sa servisyo, kahit pumuti na buhok mo dyan, Oo. kung hindi ka elect, hindi ka pa rin maligtas. Kaya ang tanong ko nga sa kanila, ikaw, paano pastor, malang mag-elect ka? Baka may hindi ka elect. Elect o neglect? Yun lang. Neglect eh. Siyempre, pagdating sa kanila, elect sila. Sila doon paggawa ng ganyan. Oo, doktrina yan eh. Kaya nga. So, walang free will. Para mag-elect ka, sumama. Wala pong free will sa kanila. Kung magtulip ka, elect ka. Oo, di ba? Kasi ang ano doon, dalawa lang yun, elect at saka reprobate. Teaching ng reform. Pagka reprobate ka, kahit na anong share sa'yo ng Word of God, hindi ka maliligtas. Wala ka kapag pag-asa maligtas. Reprobate ka eh. Parang katulad sa group chat na pinag-aawayan. Sana si Judas eh. Ayun nga, pag... Tatawa ko, binabasa ka nila ko. Bishop eh. Ayun nga, Maganda mag-ano ka. pagka natutuwa ka, lalo na Ang dami actual yun. pikon dyan, ang dami pikon. Bisa sumasali ang Yung mga napipikon eh. Sabi ni Pablo eh, kailangan madudulutan ng pampalakas. So, di ba nakita natin? From mga asal ka na. ito pa ah, Hindi ka naman asal. yung pong grupo ng annihilationists, ito sila eh. Yung mga annihilationists, Yung mga kaliwa. sabi rin, generally teach that man's spirit is part of God's spirit originally. So, for them, ano, yung mga annihilationists, ang kasalanan daw po, no, galing kay Lord, si Lord daw may akda. Annihilation niya misa. Anong batayan nila? Bakit pa raw naglagay ng bungang kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Ganyan talaga. Dapat ano lang, tree of life Dapat lang. tree of life na lang, at saka yung food, no? Pagkain nila araw-araw, dapat wala na raw nun. Kita nyo, oh. Pinaratangan nila ang Diyos. Twisted yan. Wala tayong Oo. pakialam. Diyos siya, siya naman. Kaya for them, no? Ang tao po, no? Kahit mamatay, later on, pwedeng bumalik kay Lord.
magdurusa lang ng kaunti. And then, after a while, they can reconcile to God. Save pa rin. Para bang ano? Para bang entablado. Parang pelikula. Walang, Rabina. hindi eternal ang parusa. Basta, parang Kaya pelikula. problema kasi dyan, may kukontrahing mga talata yan. Yung mga teaching na yan. Kaya, kasabi lang nila yan. Kasagutin naman nila yan eh. Kasi aralado rin nila, inaral din nila. Inaral talaga nila yan. Lalaban kayo sa debatihin ka niyan. At makita Mga mo lang pilosopo tayo tasyo sa din yan. Pag ganyan, hindi na. Huwag ka na makapag-debate. Kung yan ang paniniwala mo, ako, hindi yan sa akin. Kasi pag nag-debate pa, banda mo lima. Debate talaga yan. Takot na debate yan. Okay? Sa debate, ang nakakasagot ka, hindi ka talo. So, sige tuloy ko. Wala naman Pangalawa, sa debate. yung tinatawag na relative perfection. Relative. Ano tong relative perfection? kamag-anak ng Yon. perfection. This is a perfection of the heart or attitude when compared to the surrounding climate and cultural context of the time. Yun pala. Cultural context of the time. Kultural lang. Cultural lang. Cultural context. It is reflective of a life that is dedicated and obedient to God. Yun pala ang relative perfection. Is ano, Bishop? Ang example, si Noah. Cultural context po yung blanco. Si Job, di ba? And Asa or Asa are all said to have this type of perfection. Di ba? Genesis 6:9, tingnan nyo. Basa, Genesis 6:9. Job 1:1. Ako sa Job 1:1. No, sabi ng Genesis 6:9, this is the genealogy of Noah. Yon, sige tuloy. At mabuting tao si Noah. Yun. Nung kanyang kapanahunan. Oo. Nabuhay siya ay sa kalooban ng Diyos. Perfect in his generations. Diba? He was a just man. That is relative perfection. No. How about kay Job? Job 1:1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, Oo. and one who feared God And and shunned evil. Oh, di ba? Anong tawag sa kanila? Relative perfection. No. Ibig sabihin ba sinless? Sinless? Hindi sinless. Namuhay Oo. sila ng ano sa... Pero sa kabuuan ng mga tao sa kanilang kapaligiran, panahunan nila, siya yung pinakamabuti o pinakamabait. Ano katulad si Lot? Sila lang yung sumunod. Sa loob sila mag-Gomora, ano? Oh, Mabait din. Maayos din. Si Lot, napunta doon. Kaya lang, dati alam ang buhay niya. Minsan, Pero hindi siya pinaniniwalaan eh. Sinagip naman siya ng ano. Yun nga, pinaalis sila doon. Tinagip sila. So, pero ito lang hindi si Lot po, hindi po siya in-identify As o relative. as one of the yung may characteristic na relative perfection. Wala po siyang ginamit. Hindi katulad nito mga... Hindi katulad nito, klarong-klaro. Introduction ni Lord sa buhay nila. Noah, Ganda eh. di ba? Oo. Napakasarap pakinggan. no? Di ba? Pinagmamalaki pa siya Hindi sa mo ba verse 8. nakita ang anak kong si Hope? Oo, sa verse 8, si Lord na nagsasabi. Kasi Di ba? lahat kasi na pinanganak doon sa under ng pinalabas na sila, lahat yung puro mga nagkasala na yun. So ngayon, ang tanong, meron po ba, pwede po ba yung pastor ngayon magkaroon ng ganitong karanasan, relative perfection? Oo, siya. Sinabi yun. Ito si Lord yun eh. Oh. By the blood of Jesus Christ. Oo, nabihan tayo na Lahat tayo merong relative perfection? kailangan gawin. Lahat ng Kristiyano? Kailangan gawin, Bishop. Kailangan gawin mo. Halimbawa, ganito na lang. Si Lord ang nag-uusap, tsaka si Satanas, verse 8, di ba? Si Lord nag-uusap doon eh, ano na yan eh. Ay kung ikaw ang ilagay na pag-usapan, no? Sasabihin ba ni Lord kay Satanas, oy taning, halika rito. Tignan mo yung lingkod ko si Jose Miller. Sugod mo! Hindi ka. Sabi mo meron eh. Sabi mo kasi meron.
sample lang. Di ba? Ibig sabihin, parang ayaw mo kinagayat na ipagmamalaki ka ng Panginoon. Hindi. Senaryo lang. Kunyari lang, di ba? Kasi, yun nga, meron Kaya relative. mas namin Bishop, sample lang. Sige po, Bishop. Di ba? Oh, Kaya tuloy. walang katulad niya dito sa Bagong Silang. Di ba? Upright, Yun. di ba? Blameless, no? Di ba? Tapos shunned evil. Di ba yung mga ganun, eh, no? So, ayaw mo naman. Ano kaya sasabihin ni Satanas? Yung tanong doon, ano kaya sasagot ni Satanas pagka nilagay yung pangalan mo doon? Oo. Lord, kaya mo kasi yan eh. Ulit mo. Di ba? Yun ang relative perfection. Galing. Di ba? Putting yourself, no, in the life of Job, na pag binanggit ang pangalan mo, mga tao, positive yung reaction nila. Hindi negative. Sa'yo mo kasi kung meron ng ganyan Bishop. So, posibleng merong ganyang mga tao ngayon. Ngayon, posible na meron pa rin ganyan. May dagdag ng Kaya binanggit ko lang kayo pangalan mo. Kaya sabi nga tama yung sinabi ni Pastor Edwin. Posible. Hindi, iba yung kay Jesus Christ. Iba naman, ano naman yun. Iba kay atonement Christ, naman yun. iba Iba yun, yung kay iba. Christ. Oo. Oo. Ito, wala. Pero ito, Relative perfection pinag-usapan natin. Di ba? nakabase sa culture. Nakalagay dito eh. Oh. Oo. Yung Yung mga tao sa mo paligid. kumbaga, ikukumpara mo sa 1 milyong kataong nakatira dyan sa Yun. syudad na yan, Oo, yun. may isang umaangat sa kanila. Yun. In relation to the sinfulness of all people in that area, in that community, in that culture, siya yung merong uprightness of heart na iba siya sa kanila. Yun yung ibig sabihin ng relative. Hindi pwede natin ilagay ngayon yung pangalan talaga natin. Pwede? Hindi Ibig pa rin? sabihin meron pang Possible, di ba? So we can, ito pong tinatawag na relative perfection. Pwede pong talaga, sabi nga ni Pastor Edwin, para sa akin, ganun din. Pwedeng angat ka, no? Ngayon ko lang narinig ko, untested perfection, Parang relative makikita pala ng tao perfection. may pamitaas. Sa dinami-dami ng mga tao, di ba? O, ito, kaya kailangan yung huli, sinless perfection. O, yun, di ba? Eto, wala tayo rito, hindi tayo pwede rito. Si Lord lang ang pupwede rito, ang Diyos lang po ang pupwede rito sa sinless perfection. Kaya di ba nainisip nyo bakit? Meaning to say, na sinabi si Job ay upright, good, evil. Tanong, ang isip kagad akala natin, sinless eh. Hindi porket sinabing upright, righteous man, sinless na. Sa kanyang panahon. Niya, ganun siya. Siya yung siguro- angat doon. Hindi siguro kahit sa panahon na yun, even though ganun nga siya, pero nakaka-encounter sila ng temptations. Kumbaga, May pagkakamali pa rin sila. Oo. Kaya lang, Sino? hindi ang ibig ko For example, sabihin, si Job. ang ibig ko sabihin yung Sa relative pa rin tayo? Sa relative pa rin. Hindi ko sa sinless. Makaalis na na. Sige, sige. Kasi Hindi makaalis sa ang relative, ibig ko oo. sabihin kasi sinless. Ito Kasi si sabi, sinless ito, si si Lord Lord lang dito. talaga to eh. Kasi bakit? Tayo, kahit naman tayo maayos, minsan may dumadating yung mas May pangit, panahon, di ba? sablay pa rin, sumablay pa rin, di ba? Hindi, minsan may naisip ka masama, nire-review mo lang para hindi mo magawa. Pero sumasawsaw sa isip mo. Kay Lord, wala namang sumasawsaw na ganyan kasamaan. Di ba, bintang nga nila kay Job eh. Si Job daw, hindi maayos ang pagpapamilya niya. Di ba? Bintang nila sa kay Job. Totoo ba yun na hindi maganda yung kanyang pagpapalaki ng kanyang mga anak? wala nakalagay Bishop. Di ba, sabi nung, pag may birthday, nagiinuman sila, nagkakasayahan sila, tinatawag yung mga kapatid. Kaya sabi nga, Sa panahon kasi nila, okay yun, walang problema lang. Yung sabi sa kaya mag-inuman ko eh. Wala naman sinabi pa yun ng ganun sa kanya. Oh, bawal yun. Hindi bawal. Sa kanila, di ba ba sa marami sa'yo? Ang unang naging lasing nga si Noe. Siya na nga. Di ba si Lot? Si Lot, hindi si ano, si... Tama si Lot, di ba? Nalasing nga si Lot eh. Ayun nga, Oh. yung bang, di ba, namatay lahat ng kanyang mga anak. Sabay-sabay. Oh. Ano dahilan? Tawag doon sa ano eh. hindi kasi, hindi nabanggit din, hindi. Yung kay Job din sinasabi. Kay Job? Kay Job. Kay Job, di ba? Sinipigan na si Job. Yung kay Job, bakit namatay yung mga anak? Kasi kay, Oo.
Kay Lot, hindi naman namatay yung anak eh. Hindi kayo namatay lahat siya. Pati ari-ari niya kinuha eh. Pero sinabi nabanggit kasi dito, araw-araw kasi nag-offer si diba? Job. Every time na meron baka kasing- may ginagawang kasalanan yung mga anak O, may mga ganun, di ba? May ano siya. No, Agam-agam. kasi nga, every time daw na merong kasiyahan, Oo. ang ginagawa ni Job, bumabangon ng maaga at nag-o-offer sa Panginoon para sa kanyang mga anak. Oo. Mabuting magulang. Oo. Diba? Ganun ang ginagawa niya. Ngayon ang tanong, may kasalanan bang nagagawa ang kanilang mga anak habang nagiinuman? Habang nagkakasiyahan? Meron o wala? Wala naman pinanggit. Walang binanggit. Tama yun, walang binanggit. Pero ginagawa niya yung mga bagay na yun sa pag-aakala. O possibility na may nagawa. Kasi, Kaya nag-offer na siya. kasi alam Inuunahan niya ng offering. Kasayahan. Oo, kasi kasiyahan yan eh. Possible. May mga ano eh, di ba? Pero Okay. kahit pinagpipray niya araw-araw, patay pa rin lahat. Yan nga, di ba? Talagang sabay-sabay pa, masakit Sa yun. bandang huli nga, mga kaibigan niya, sinisisi rin siya eh. Bakit nangyari sa iya? Negative pa nga yung komento ng mga kaibigan niya sa kanya. Dasal naman ako araw-araw ah. Kaya ang good thing naman kay Job, hindi siya nag-question kay God. Hindi siya... Sige, babalikan natin yan si Job next time. Sabi nga, this is a state of tested perfection from which it is impossible to fall. Ito raw yung status, ano? Talagang tested perfection ito. Imposibleng bumagsak. God Himself has a perfection that reflects an impossibility to sin. No? Si Kristo walang kasalanan. Ang Diyos po lamang ang merong sinless perfection. Amen? Matthew 5:48, Titus 1:2. The angels that remain faithful to God pass their test and will never again fall. Yung mga angels, ano? Jesus also passed the test, being tested in all points, yet without sin. Hebrew chapter 4, verse 15. Ano po? O, sabi roon, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Si Kristo rin tinukso sa bawat aspeto, no? Lahat ng tukso, di ba? Nakita sa Matthew chapter 4. Ang good news, hindi po siya nagkasala. Siya lamang po, no? Ang Diyos lamang po ang meron tinatawag na sinless perfection. So, tatlong perfection ito. Innocence perfection, relative perfection, sinless perfection. Okay? So, that's all. Parang may pang-apat pa dapat yan, Bishop. Meron pa? Ano po? Pwede na dagdagan yan. Ano? Hindi, ano lang ito binasi ko lang ito sa Hebrews 10, verse 14. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Imputed perfection. Yan, In imputed. the eyes ano? of God, imputed perfection. Kumbaga, yung mga na-born again, mga sa 2 Corinthians 5:17, those who are in Christ, new creation yung kanilang status with God ay imputed, hindi sarili nila. Diba? Pang-apat. Meron po talagang ganun. Kasi yung pinaka-term na... Meron po talagang ganun. Oh, yeah, no? 10 10:14. Opo, meron po talagang ganun. Yung imputed. Ano yun? 2 Corinthians 5:17. Pero ang common na term, no, yung common po, hindi po imputed ang ginagamit natin. Bagkos imputed perfection, but bagkos imputed righteousness. Imputed, right? So, yung righteousness ni Christ, ini-impart sa atin. We don't have our own righteousness, but it is all about God's Ginamit ko lang yung righteousness. verse, term na ginamit dito na mas bigla. Yun ang Pero maganda, theological. pwede rin, oo. Kasi sa verse nakalagay, made perfect eh. So, yung perfect, the making, God made you perfect. Iba kasi yung term na perfect eh. Hindi mo na mapasubulian yun eh. No?
Perfect ang term. Hindi, ako. Perfect ang term. Pero okay na pwede yun. Pwede yun imputed perfection. No? Hebrew. Pero Hebrew tama yun, 10:14. imputed righteousness. Pero Kasi very yung common. righteousness natin, hindi atin eh. Hindi atin. Galing True righteousness, kumbaga, ng Panginoon, kaya tayo nagiging ganun, perfect na. Kasi itong tatlong binanggit dito ng writer, wala na tayo dito. Pero para naman masali tayo, sama natin yung 10:14. Imputed, ano? Ano ba nakalagay ng Pagkakasabi. Kabasahin ko, NIV to for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Hindi ka pa holy. Sinasacrify ka pa lang, pero you're already past tense made perfect na. Hindi, isip ka. Tama. Kaya imputed perfection. Kaya nga gagawin kalooban ng Panginoon eh. Kaya sabi ng Bible sa 1 Corinthians 5:23, ingatan ninyo inyong katawan, kaluluwa at espiritu. Ganda to kasi na-identify natin Without yung spot. baby. First Thessalonians pa rin yun. 5:22 to 24 yun. Sabi niya, ingatan, blameless without spot. Sabi blameless. And introduction pa lang po ng pag-aaral natin sa anthropology. Ang dami pa po mga papasok na mga ano dyan, mga brainstorming dyan. Ano. Magbasa. At least Sir, mapupulog na siya. Ano kasi ako eh. Sige ba tayo, manalangin. Ano to, may nata. Nata di Coco. Let us pray. Tayo na manalangin. Sige, Pastor Jackie, close us in prayer. Hallelujah, praise you Lord Jesus, we glorify you, Lord. Maraming salamat sa natapos na namin nagawain, Panginoon, sa ating pag-aaral. Maraming salamat sa kalamatan na nililip po sa amin. Nawa, Lord, ay i-apply po namin sa aming mga buhay. Ang patuloy ko, Diyos, na ituloy po namin sa aming mga kasatiran. Dalayan ko, Diyos, ay pasamantalang pag-iwahula. Ingatan niyo po kami ng mga tinulungan sa aming mga tahanan, ang mga magdadrive, ingatan niyo po. At patuloy nga po pagpalain, Panginoon, na nagtulong sa amin. So, maraming salamat. Ang may pagpatuloy ng mga unang sa